Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay sa bawat isa sa atin sa buong bansang Pilipinas at gayon din po sa iba't ibang panig ng mundong ito na sa kasalukuyan ay patuloy tayo na laban sa COVID-19. Kung kaya tayo naman ay patuloy na talagang nagsisilapit sa ating dakilang Diyos na siyang pangunahin na atin pong maasahan at masasandigan sa lahat ng oras, lalo na sa mga panahong katulad nito na tayo po ay nasa panahon ng enhanced community quarantine. Kung kaya't narito muli ang abang lingkod ng Diyos, Bishop Lito Tangonan, upang sa ganon ay muling maglilingkod sa ating buhay na Diyos at gayon din upang gampanin ang napakahalagang ministeryo ng Ride On Ministry, Ride On with Jesus Christ, Ride On with His words, Ride On with the sound of praise, worship, and prayer. Kaya tayo po ay manalangin sa sandaling ito. Dakilang Diyos na siyang gumalang ng langit at lupa, hayaan po ninyo na kami po ay magsilapit sa inyo sa oras na ito na kaloob nyo sa amin. Alam namin, O Diyos, na kami po'y inyong namamasdan, na nagpupuri at nagbibigay ng kaluguran sa inyong banal na pangalan. Kaya nga po, bago kami matulog sa gabing ito, maaari po ba, O Diyos, na kami po'y inyong aliwin, kasamahin sa pamagitan ng gawain na ito, lalo na, O Diyos, sa inyong salita at gayon din sa aming pananalangin sa inyo. Sa pangalan ni Jesucristo, ito po ang aming panalangin. Amen. Sa ating Panginoong Diyos. Kaya purihin po natin ang Panginoon na siyang naging kapilas natin sa buong maghapon sa pagharap natin sa iba't ibang gawain sa loob ng ating mga tahanan. Kumusta ho ba kayo? Mga kapatid, mga kababayan at mga ka-ride on sa ating Panginoong Diyos. Kumusta po yung naging celebration ninyo kahapon? Nitong pasimula ng Passion at gayon din ng talaga namang linggo ng palaspas na kung saan ay muli nating tinunghayan ang napakamatagumpay na pagpasok ng ating Panginoong Hesukristo sa lungsod ng Jerusalem at gayon din sa templo sa Jerusalem. Kaya purihin natin ang Panginoon sapagkat hatid nito sa atin sa gitna at sa kabila ng bawat struggle natin sa buhay natin bilang individual at bilang pamilya at bilang bayan ng Diyos at bilang mamayan ng bansang Pilipinas at gayon din ng buong mundo. Ay naniniwala tayo ng hatid ng palaspas na ito ay merong pagtatagumpay sa buhay na ito. At merong kapayapaan na ipinagkakalob sa atin at merong kaligtasan na nakahanda para sa atin. Kung kaya't itong buong linggong ito, mga kapatid, mga kababayan at mga ka-ride on sa ating Panginoong Diyos, ay talaga namang ito ho ang panahon ng Holy Week na kung saan ay ilalaan natin ang 100% na ating pong pagtitika sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Siyempre, sa ating pagtitika, kasama na dyan yung talaga namang personal na pagsasaliksik natin sa kalalagayan ng ating mga buhay upang sama-sama natin na ilapit sa ating Panginoong Diyos. Kung kaya't atin pong awitin ng pupurihin ka, O Diyos. Kinakailangan patuloy po tayo na hindi nakakalimot na magpuri sa banal na pangalan ng ating Panginoong Hesukristo.
Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Kapangyarihan mo, pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay sa pagsamba, kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Kalwalhatian mo, pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ang karangalan mo, pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ang kabanalan mo. Papuri sa ating Panginoong Diyos. Ika nga yung sigaw kahapon, Hosanna in the highest. Kaya pinupuri natin at winawalhati ang buhay na Diyos na kailanman ay hindi po natin pinagsasawaan. Na pinupuri,
na winawalhati, na sinasamba at pinag-uukulan ng kasapatan ng ating panahon kahit na po merong matinding problema na ating pong nararanasan sa kasalukuyan, walang makapipigil sa atin. Kahit na po sa loob ng ating mga tahanan, pwede tayong magsilapit ng sama-sama sa banal na paanan ng ating Panginoon. Sapagkat, theologically, my dear friends in the Lord, ang ating mga tahanan ay sa kasalukuyan ay nagsisilbing extension ng universal church, the universal body of God manifested in Jesus Christ. Kaya nga po ang church ay hindi natin ikinukulong sa loob ng apat na sulok nito, kundi nandun lagi yung ating paniniwala that the church is a community of Christian believers at tayo yon, mga kapatid, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoon. Wherever we are, saan man tayo naroon, ay nandun yung the visible and living existence of God, sapagkat ang Diyos ay sumasa lahat ng dako. Kung ang pinakaulo ng iglesia, walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo, at kung siya mismo ay sumasa lahat ng dako, ang iglesia ng Panginoon ay sumasa lahat ng dako rin, lalo na sa mga panahong katulad nito. Daan lamang, mga kababayan, mga kapatid at ka-ride-on sa ating Panginoon, ay napakahalaga din na talagang meron tayong templo, meron tayong cathedral, meron tayong local church, meron tayong mga mission church na kung saan ay kapag merong gathering, ang church natin na sama-samang pagsamba at gayon din ang pagpapalakasan, doon tayo na natitipon at lalong nahuhubog para tayo ay sa ating diasporic existence as a church, being gathered and then going forth as scattered representation of the universal body of Jesus Christ. Dahil nga po sa tayo po ay nasa panahon ng Holy Week, may tutuon sa bawat gawa, sa bawat debosyon ng Ride-On Ministry doon sa Ebanghelyo sa New Testament na related nitong Passion at Lenten season na ito, before we indeed celebrate and focus our minds, our bodies, our hearts, and our families, the nation and the whole world, this coming Thursday, nung panahon na kung saan na itinatag ng ating Panginoong Hesukristo ang hapagkainan, ang banal na hapunan na siyang sinabi niyang gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin, at yung sumunod na araw naman ay yun ng Good Friday, na kung saan ay yan ang araw na kung saan yung pinakamatinding karanasan, kalupitan na naranasan ng ating Panginoon hanggang sa naipago sa krus at namatay. At bago siya namatay ay meron tayong tinatalakay na the 7 last words of Jesus Christ. And then after that, yung Saturday at yung Linggo, diyan naman po yung celebration ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. Kaya nga po ang daloy ng ating debosyon ay masusumpungan natin sa Ebanghelyo ni Juan, kabanatang 12, talatang 1 hanggang 11. Ano po? At nais ko pong basahin ito. 6 na araw bago magpaskwa, si Jesus ay dumating sa Betania, sa bayan ni Lazaro na kanyang muling binuhay. Ipinaghanda siya roon ng hapunan.
naglingkod si Marta at si Lazaro'y isa sa mga kasalo ni Jesus. Kumuha si Maria ng mamahaling pabango, isang libra ng dalisay na nardo, at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan ng kanyang buhok at humalimuyak sa buong bahay ang pabango. Si Judas Iscariote ay alagad na magkakanulo kay Jesus, ay nagsabi bakit hindi ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan. Maaaring umabot sa 300 denaryo ang halaga niyan. Hindi dahil sa siya'y may malasakit sa mga dukha kaya niya sinabi iyon, kundi dahil sa siya'y magnanakaw. Siya ang nag-iingat ng kanilang salapi at kinukupit niya ito. Sumagot si Jesus, "Ano't pabayaan ninyong ilaan niya ito para sa paglilibing sa akin? Habang panahoy kasama ninyo ang mga dukha, ngunit ako'y hindi ninyo kasama sa habang panahon." Nabalitaan ng maraming Hudyo na si Jesus ay nasa Betanya. Kaya't pumaroon sila hindi lamang dahil sa kanya, kundi para makita si Lazaro na kanyang binuhay. Kaya't binalak ng mga punong saserdote na ipapatay rin si Lazaro, sapagkat dahil sa kanya'y maraming Hudyo ang humihiwalay na sa kanila at nananalig kay Jesus. Purihin natin ang Diyos sa pagkabasa at pagkarinig ng ilang mga talata mula dito sa Ebanghelyo ni Juan, kabanatang 12, talatang 1 hanggang 11, na ito po ay merong dalawang bahagi. Unang-una, yung binuhusan ng pabango si Jesus. Ano po? At yung pangalawang bahagi, ang balak laban kay Lazaro. Pero meron tayong mga mapupulot sa mga talatang ito na pwede nating magiging salalayan at maaring magbigay sa atin ng inspirasyon at kalakasan. Lagi sa panahon na ito na talaga naman tayo po ay nakakaranas. Hindi lamang pambansa, kundi ito ay global pandemic coronavirus disease 19. Mga kapatid sa Diyos, sa anumang sitwasyon sa buhay natin, lalo na po kung merong talagang higit na pangangailangan ng paglilingkod, ano kaya ang maaari nating gawin? Lalo na kung ang magiging sentro ng ating paglilingkod ay walang iba kundi yung iwinawagayway kahapon, yung isinisigaw na Hosanna in the highest.
ang hari ng Israel, ang Panginoon. Ano kaya ang magiging katugunan nating pagsisilbi at paglilingkod sa Panginoon kung tayo mismo ang nandoon sa konteksto ng aking binasa dito? Mayroong mga anim na biblical characters dito. Kung hindi anim, pito. Ano po? Ang konteksto, si Jesus ay sa araw, 6 na araw. Ano po? Bago dumating yung araw ng pista. Ano po? At yung araw ng pista na yon, ayon ho yung panahon ng matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Si Jesus ay dumating sa Betania. Nang Betanyang ito po yung bayan ni Lazaro at gayon din ni Maria at ni Marta, ang tatlong ito na magkakapatid na talaga namang masugid at matalik na kaibigan ng ating Panginoong Hesukristo. Ayon sa sinasabi dito ay sa bayan ni Lazaro na kanyang muling binuhay. Alam niyo yung celebration natin kahapon na linggo ng palaspas sa kasaysayan noon. Ano po? Yun hong nangyari na talagang mirakulo na ginawa ni Jesus kay Lazaro. Ano po? Di ba siya ay nagkasakit noon at namatay? At gayon na lamang yung kalungkutan ni Marta at ni Maria at muling dinalaw ni Jesus itong magkakapatid na ito. Pero namatay na si Lazaro noon, 4 na araw yung nakalipas. Ano po? At nasa yungib na sa isang libingan. Ano po? At kung 4 na araw, ayan ay siyempre umaamoy na. Pero ang nangyari doon ay nagkaroon ng himala na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo kay Lazaro. Binuhay muli ni Hesukristo itong si Lazaro at yung mirakulo na ginawa ng ating Panginoon kay Lazaro ay talaga naman napamalita sa buong bayan. Lalo na sa mga relisyosong leaders sa panahon na ito, katulad ng mga pariseyo, ng mga scribe, ng mga saserdote, na laging kontrabida sa buhay at ministeryo ng ating Panginoon. Bakit laging merong kontrabida? Ano po? Sabagay, maging sa pelikula, sinasabi nila, napakagandang pelikula kung merong kontrabida. Gayon din po ba sa buhay natin? Kapag merong kontrabida, ay gumaganda yung buhay. Pero lahat ng yan ay nangyayari yan. Ano po? At bahagi ng ating mga struggles at bahagi upang tayo ay talaga namang patuloy na hinuhubog, pinapalakas at pinatitibay ng ating Panginoon. At makikita kung ang lahat ng mga subok na yan ay maapektuhan tayo at lilinisanin natin ang tuluyan ng ating Panginoong Diyos. Kaya yung nangyaring triumphal entry of Jesus, nakadagdag yon sa napakaraming mga tao na
talaga namang natunghayan ang matagumpay na paglalakbay, pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, na naglalatag ng kanilang mga balabal at gayon din ng mga sanga ng punong kahoy, ng palapal ng palma, at sumisigaw sila na talaga naman nagpupuri sa ating Diyos na nahayag sa pamagitan ni Jesucristo. Kaya, bago mangyari yung isa-celebrate natin nitong Thursday, itong Friday, at gayon din sa linggo, lalo na yung paghihirap, yung pasakit, yung suffering ng ating Panginoon, yung kanyang kamatayan sa krus. Dahil alam ni Jesucristo na ito ay gagawin sa kanya, walang makapipigil. Pero naniniwala tayo na that the time is of the essence always. At sana nakukuha nyo yung punto ko doon. Yung konting panahon na inilalaan pa ng ating Panginoong Jesucristo na hanggat maaari ay walang masasayang na pagkakataon bago maganap yung pagdakip sa Kanya, yung paghihirap sa Kanya, at isa sa Kanyang ginawa ay yung visitation ministry. Kaya nga, pumunta siya uli doon sa Betania at dinalaw muli ang pamilya ng Lazaro, silang magkakapatid. Doon sa ating tinalakay kahapon ay yung patuloy na nagtuturo ang Panginoon sa sinagoga, sa templo. What an amazing, miraculous, outright deeds of the Lord Jesus Christ, even at a time of preparing Himself to be crucified. After such processes of litigation and cruel maltreatment sa kanyang katawan. Mga kapatid, mga kababayan at mga ka-ride-on sa Panginoon. Pero hindi inilantana ng ating Panginoong Jesucristo sapagkat alam niya na darating na ang panahon at kulang ng panahon at yung kakulangan ng panahon ay nandun yung paspasan na talaga naman Jesus indeed grabbed the opportunity, every opportunity to preach, to teach, and to visit. Like the house of his best friends, Lazaro, Maria, and Martha. So, ang pangunahing karakter dito, Jesus, ano po? Na nagkaroon ng visitation ministry. At pangalawa na biblical character dito ay si Martha. Ano po? Anong ginawa ni Martha nung dumalaw si Jesus sa kanila? Ayon sa verse 2, sa ating tinatalakay ay anong ginawa niya? Ipinaghanda si Jesus ng hapunan. So, ibig sabihin nun ay it's a firm and concrete expression of servitude to her Lord
and Savior Jesus Christ. Makarelate tayo dito. Sapagat tayo ng mga Pilipino ay ito po yung ating talaga namang hospitality. Nasubukan ko rin matagal na nagpastor, 1984 to date. Lalo na sa local church ng maraming panahon din. Ano po? At hindi lamang sa church, kundi kung meron tayong mga bisita ay talaga naman, lalo na kung alam natin na bibisita ang isang kaibigan, ang isang kakilala, ay talaga naman ginagawa natin yung pinaka-the best na presentation and expression of love and hospitality sa ating bisita. Nagluto si Marta ng, hindi ko alam kung anong ulam to, baga pinakbet. Ano kaya niluto ni Marta na ulam? Ano po, dyan kasi sa Holy Land, dyan po yung malalaking mga tinapay, no? Matinapay sila dyan, yung tinapay na walang libadura. Pagpalaki natin na pinakbet, ang sarap ng pinakbet, po. Sa mga Ilocano, sa Kapampangan, Tocino. Pero ang mahalaga dito ay yung talaga namang heartfelt hospitality being prepared and shared to Jesus. At yun, the concrete manifestation of service unto the Lord Jesus Christ. Kaya bigyan natin si Marta ng grado na excellent. Praise the Lord! Pangalawa na biblical character dito. Si Lazaro naman na binuhay ni Jesus na isa sa mga kasalo ni Jesus. Siyempre, laging kasama ng mga disciples ng ating Panginoon. Kapag merong pinupuntahan si Jesus, minsan hindi man 12 disciples, pero laging meron siyang kasamang disipulo, maliban na lamang sa merong mga pagkakataon na nag-iisa siya, na nananalangin sa kanyang Ama. Kaya, ito po ay this is indeed in preparation of the forthcoming talaga namang pagtatatag ng ating Panginoong Hesus Kristo ng banal na kapunan. The Holy Sacrament, one of our sacrament. In the Protestantism, tayo, may dalawa tayo. Sa Roman Catholic Church ay meron silang 7 ba yun na sakramento, pati yung marriage. Pero sa atin ay 2 lamang. Pero sa ating Panginoon ay napakahalaga yung sa hapagkainan ay nagsasalo-salo at naroon si Lazaro, at yan po ay talaga namang kapahayagan ng fellowship, family fellowship with the presence of the Lord Jesus Christ. Bonding with Jesus Christ, and Jesus also bonding with Lazaro, Maria and Martha, and with the disciples. Nakikinig kung ano ang sinasabi ng ating Panginoon, bagaman hindi sinasabi lahat dito kung ano ang kanilang napag-usapan, pero ang mahalaga ay napakahalaga yung pagtitipon
Ano po sa piling ng ating Panginoong Heso Kristo, at ito ay talaga naman masabi natin na small as a unit of the extension of the church, the body of Jesus Christ. And look at what is going on today. Simula nung talaga naman tayo ay inabisuhan na talagang magkaroon na ng enhanced community quarantine. At sinasabi sa atin ay stay at home. Na yan ay napakahalagang alituntunin na dapat natin sundin, at palagay ko merong plano ang Diyos din sa mga ganitong kaganapan. Nang sa gayon ang bawat pamilya sa panahon na ito ay magkaroon talaga ng mahabang panahon to fellowship with one another. Magkaroon ng banding sa bawat isa sa loob ng tahanan, magpapalakasan, magpapanalanginan, so that yung sinasabi ni Jesus sa kanyang pagpasok sa templo sa Jerusalem, yung matagumpay na triumphal entry ng ating Panginoon nung kanyang nilinis ang templo. Ba't ninyo ginagawang pugad ng magnanakaw? Ito ay bahay dalanginan. That's why, my dear friends in the Lord, at this point in time, while we are at the process of enhanced community quarantine, ang ating mga bahay ay nagsisilbing ekstensyon ng templo ng Diyos, ng church. Kaya kahit wala hong pagtitipong sama-sama tayo sa church, we can still gather within our respective houses to pray, to worship, and to read, to reflect, to study, to internalize the Word of God. So si Lazaro, ang kanyang contribution dito, nakisalo siya kay Jesus. Nakinig siya kay Jesus. Bibigyan natin siya ng grade na excellent. Correct. Pangatlo na biblical character dito ay walang iba kundi si Maria. Ang sinasabi sa verse 3, kumuha si Maria ng mamahaling pabango, 1 libra ng dalisay na nardo, at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos pinunasan ng kanyang buhok at humalimuyak sa buong bahay ang pabango. Ang ginawa ni Maria ay isa ding kapahayagan ng mataos-pusong pagsisilbi at paglilingkod sa ating Panginoon. At kung anuman ang ibinigay ni Maria dito na serbisyo sa ating Panginoong Heso Kristo, ay kanyang ibinigay yung pinaka-the best, ang mamahaling pabango. Di ba yung mamahaling pabango ay iniingatan natin yan. At ang mamahaling pabango ay ilalagay natin sa ating istante. Okay, kung ginagamit man natin ay pakonti-konti upang magtagal ng mahabang panahon. At habang tumatagal yung pabango katulad nito na mamahalin, lalo na doon sa Israel, ay lalong bumabango. At lalong talaga namang ang pabangong ito ay napakahalaga sa buhay ng ating Panginoon. At ito ay commendable sa ating Panginoon Jesucristo.
isang libra ng dalisay na nardo. Talaga namang inbukbuk aminan ni Maria. Dayjay isang libra ng dalisay na nardo. Kadagiti saksaka ni Jesucristo, binuhos niya lahat. Walang itinira. Pagkatapos kanyang pinunasan ng kanyang buhok, ibig sabihin nun, mahabang buhok ni Mariana. Pero nais kong makita po natin dito. Kapag tayo po ay nagsilbi at naglingkod sa ating Diyos, kinakailangan po na ibigay natin yung pinaka-the best. Kinakailangan po na ibuhos natin lahat sa Panginoon. No reservation. 100%, kung meron pang higit sa 100%, magagawa kaya natin, mga kapatid, mga kababayan, at maka-ride on sa ating Panginoon. At ang ganda yung panghuling sinasabi ng verse 3, humalimuyak sa buong bahay ang pabango. Alam ninyo, kapag taos puso, ibinibigay natin yung pinaka-the best natin. At gayon din, ibinubuhos natin lahat yung paglilingkod natin sa Panginoon. Ang magiging outcome yan, ang magiging output niyan ay katulad ng pabangong ito na humahamlimuyak sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat itong paglilingkod na ginawa ni Maria ay meron din kaugnayan doon sa kakaharapin na paglilitis, paghihirap at karumal-dumal na kawalan ng katarungan sa pagmaltrato sa buhay ng ating Panginoon hanggang sa ipako siya sa krus. Pero meron namang biblical character dito. Alam niyo po, si Judas Iscariote. Tama yung pantahan natin na kasama ni Jesus yung mga disciples dito. At si Judas Iscariote ang siyang talaga namang kumibo dito. Nagkaroon siya ng negative reaction doon sa ginawa ni Maria. Ang sabi niya doon sa verse 4 hanggang 5, si Judas Iscariote ang alagad na magkakanulo kay Jesus ay nagsabi, bakit hindi ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maring umabot sa 300 denaryo, 300 denaryo ang halaga niyan. At sa verse 6, hindi dahil sa siya'y may malasakit sa mga dukha. Kaya sinabi iyon, hindi dahil sa siya'y magnanakaw. Siya ang nag-iingat ng kanilang salapi at kinukupit niya ito. Alam niyo, itong si Judas Iscariote, ang higit na pangunahin na interes ng kanyang buhay, bagaman kasakasama niya si Jesus, ay patungkol sa salapi. Yun ang kanya naging kahinaan. Kaya doon sa serbisyong totoo, walang kinikilingan na ginawa ni Maria kay Jesus, ang panghihinayang. Ang tinignan niya ay yung kalidad at halaga ng pabangong mamahalin na kung ito ay ibebenta, ay nagkakahalaga ng malaking halaga, 300 na denaryo. Nanghihinayang siya.
At karugtong ng description ukol kay Judas Iscariote, hindi dahil sa siya ay merong malasakit sa mga dukha. Sapagkat sinabi din niya, bagaman meron siyang negative reaction na sana ibinigay na lang sa mga dukha, kung binenta niya, ay ibinigay na lang niya sa mga dukha. Pero ang totoo, wala naman pala siyang malasakit sa mga dukha. Nga ho si Judas sa anumang panahon, hindi ko alam kung meron pang mga Judas sa panahon na ito, na mga magnanakaw. Hindi ko alam kung meron pang mga Judas sa panahon na ito na nagkakanulo kay Jesus, na nagkakanulo sa katotohanan, na nagkakanulo sa tamang prinsipyo at paninindigan. Hindi ko alam kung meron pa sa mga panahon na ito na nangungupit. Sana po itong panahon ng kalagayan natin sa Pilipinas, sa buong mundo, lalo na sa Pilipinas, na laging merong mga pagdududa sa mga pagdidistribute ng mga ayuda, mga relief. At talaga naman may nangyayari sa Pilipinas na pagnanakaw. Merong nangyayari na talagang korupsyon. Kaya nga iyan ay isa sa mga laging sinasambit ng ating presidente tungkol sa korupsyon. Marami hong mangungupit. Maliit man, katamtaman man, malaki man o dambuhala na yaman. Hoy, mga magnanakaw, mga kurap at mga nangungupit, magsitigil na kayo. Dahil walang puwang sa kaharian ng Diyos ang mapagkanulo, ang magnanakaw, ang kurap, at gayon din ang nangungupit. Kayang para sa taong bayan, hindi po ako nagtuturo ng sino mang tao. Nagpapaalala lamang tayo kung ako po ay inyong maririnig. Sana nga yung mga ayuda ay tunay na nakakarating sa mga kinakaukulan. Na walang pangungupit, walang pagkukurap at walang pagnanakaw. Panahon ng Holy Week ito. Dapat sa panahon na ito ay dito natin ipakita na tayo po ay merong malasakit sa taong bayan. Meron tayong talaga namang concern na hindi katulad ng pagpapanggap ni Judas Iscariote na meron daw siyang malasakit sa mga dukha, pero ang totoo ay wala siyang malasakit sa mga dukha. Dahil ang punto de vista ng kanyang nakikita ay yung pera. Material na bagay. Sino ang mga Judas Iscariote sa panahon na ito? Hindi pa ako nang huhusga. Ikangang kasabihan, bato-bato sa langit. Ang matatamaan ay huwag kayong magagalit. At kung kayo man ay natatamaan dito at masakit, sige, magalit kayo. Pero lahat ng yan na ipagsusulit sa banal na harapan ng ating Panginoong Diyos. Napakaraming naghihirap sa panahon na ito.
Napakaraming nawalan ng trabaho sa panahon na ito. Napakaraming nalulumbay, nalulungkot, at ang iba'y nawawala ng pag-asa. Sana nga po, ang panahon ng Holy Week na ito ay maghatid ng iba yung kalakasan, ng pag-asa. At gayon din, ang pagbabagong buhay, lalo na ang mga nasa panig ng ginawa ni Judas Iscariote. Kaya nga ho sumabat si Jesus dito. Sumabat siya. Sa verse 7 hanggang 8, very concrete yung kanyang tugon dito. Sumagot si Jesus, ano't siya'y ginugulo ninyo. Pabayaan ninyong ilaan niya ito para sa paglilibing sa akin. Habang panahoy kasama ninyo ang mga dukha, ngunit ako'y hindi ninyo kasama sa habang panahon. At yung palang ginawa ni Maria ay meron din palang kaugnayan na ilalaon para sa panahon ng paglilibing kay Jesus. Yung ginawa ni Maria na ibinuhos ang mamahaling pabango. Ang sabi ni Judas Iscariote, worth 300 na dinaryo. At ibinuhos lahat ni Maria sa kanya. Pagkatapos pinunasan niya. Hindi naman ibig sabihin na inalis ang pabango, kundi lalo pa niyang talagang iminasad sa paa ng ating Panginoong Diyos. Amen sa ating Panginoon. Mismo si Jesus ang nagsasabi dito, ano't siya'y ginugulo ninyo. Nakakalungkot sa panahon na tayo po ay dumaranas ng matinding krisis. Huwag na tayong lumayo sa ating bansa. Meron pa rin matitigas ang ulo. Meron pa rin mga pasaway at meron pa rin mga namumulitika. Sabagay, malapit ng eleksyon, 2022. Meron pa rin nanggugulo. Oy, mga nanggugulo, huwag na kayong manggulo. Sipin nyo na lamang yung kapakanan ng taong bayan. Kung paano tayo makatulong katulad ni Marta, katulad ni Lazaro, katulad ni Maria, para sa kapakanan ng pantao at malasakit sa kapwa, lalo na sa mga dukha. At panghuli na biblical character dito, ito na naman yung mga mas magulo. Ano ba? Sa verse 9 hanggang verse 11. Alam niyo yung pagpunta ni Jesus sa Betania. Sa bagay, kahit saan pumunta si Jesus, nagiging usapin. Kaya nabalitaan na maraming Hudyo na si Jesus ay nasa Betania, kaya't pumaroon sila. Hindi lamang dahil sa kanya, kundi para makita si Lazaro na kanyang binuhay. Ang matindi dito, ang binuhay ng ating Panginoon, si Lazaro, ay idinadamay pa ng mga tarantadong ito, ng mga talaga namang mga Hudyo, sapagkat ang kanilang balak, ang kanilang pakay ay upang itong mga punong saserdote, mga relihiyosong mga tao to, mga maalam sa batas,
ng estado at gayon din batas ukol sa Diyos, lalo na sa mga batas sa panahon ni Moises, sa panahon ng mga hukom. Ang kanilang maitim at masamang balak ay upang ipapatay rin si Lazaro. Ibig sabihin nun ay kasama si Jesus na talagang paslangin nila. Sapagat dahil sa kanya'y maraming Hudyo ang humiwalay na sa kanila at nananalig kay Jesus, yun lamang ho ang dahilan kung bakit nais nilang kitilin, paslangin ang buhay ni Lazaro. Sapagkat maraming mga Hudyo ang humihiwalay na sa mga saserdote, sa mga Hudyo, at nananalig na kay Jesus. Kasamang mga ito, na mga punong saserdote, mga iskriba at mga pariseyo na nanggugulo sa ating Panginoon. Sino naman ang mga nanggugulo sa lipunan sa mga panahon na ito? Mga kapatid sa Diyos, sana po ay meron tayong natutunan, lalo na sa napakasugid na paglilingkod ni Jesus, ni Marta, ni Lazaro at gayon din ni Maria. Sapagkat ibinigay nilang pinaka-the best. Kaya kung i-rate natin itong si Marta, si Lazaro at Maria, bibigyan natin ng excelente na kanilang paglilingkod sa ating Panginoong Hesus Kristo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, lahat ay magsabi ng Amen sa ating Panginoong Diyos. Amen sa ating Panginoon. Ano po? Ngayon po ay April 6, kung hindi pa ako nagkakamali, araw o gabi ng Lunes ito. At nasa episode 26 po tayo ng Ride On Ministry. At kahapon na hindi natin nabati yung wedding anniversary ng mag-asawang Raymond Bernardo and Laika Hope Bungot Bernardo. Ang kanilang 7th year anniversary na sila po'y nakatira doon sa Nice, France. Kaya pinapaabot po natin ang ating pagbati sa kanila. At gayon din po ang mga birthday celebrators natin sa araw na ito. At ating pong silang batiin. Ano po? Si Kian Alpa Garcia Banigen. Ano po? Na ito po ay anak ni Liani Tangonan Garcia at Frank Line Baniked. Ibig sabihin ay apo ng aking auntie at uncle doon sa Santiago City, Isabela. Kaya atin po siyang binabati ng kanyang kaarawan. At gayon din po si Reverend Eileen Aquino Pataksil Aguilar ng Iglesia Pilipina Independiente diyan sa Urdaneta City, Pangasinan. At narinig ko rin yung kanyang preaching na live doon sa katedral nila diyan sa Manila kaninang umaga. At gayon din kay Abril Bernabe ng Bayumbong, Nueva Vizcaya. At gayon din po si Lucky Girl Gawat ng Nagoya, Japan. At gayon din si Michael Romano ng Caloocan City. At ang ating District Supervising Elder Reverend Timoteo Tim Palmihar ng Metropolitan District ng Metropolitan Calabarzon Methodist Regional Conference. At siya din yung administrative pastor ng Maligaya First Methodist Church diyan sa Caloocan City.
At nais ko rin batiin ang aking classmate sa Union Theological Seminary, si Reverend Celestino Cancio ng United Methodist Church diyan sa La Paz, Tarlac. At gayon din si Star Tambanillo, ang kanyang 17th birthday diyan sa Bohol, Visayas. At mamaya ay meron siyang prayer request. At gayon din si Lily Rose Sevilla mula sa Kawayan City, Isabela. At gayon din po si Jocelyn Moreno ng Katbalugan, Samar. At gayon din po si Jen Mamaklay ng Nagilian, Isabela. Ang kapatid na Ana Bella Asagar ng San Mateo, Isabela, pero sila ay nandoon sa Dubai, United Arab Emirates. At gayon din po ang kapatid na Marlon Pagbilao ng San Mateo, Isabela, pero nandoon sa Buranda. At ang kapatid na Lodevico Suarez ng United Church of Christ in the Philippines. At gayon din si Paolo Adviento diyan sa Quezon City. At ang kapatid na Marcial Tangonan doon sa Sinait, Ilocos Sur. At gayon din po si Hasmin Lagmay Bergado mula sa Sulana, Cagayan. At gayon din si Reverend Dionisio Padel ng United Methodist Church sa Quezon City. At ang kapatid na Risa Galapon mula dyan sa San Diego, California. At kayo hindi nabanggit ang inyong mga pangalan pero birthday nyo. Itong araw na ito ay ipinapaabot po namin ang aming pagbati and more birthdays to come into your life and family with the corresponding blessing of God. At gayon din po na kayo po ay nasa maayos, ligtas na kalagayan. Isama po natin sa panalangin lahat pong ito na wedding anniversary celebrant at birthday celebrants. Manalangin po tayo. Yes, Lord Jesus Christ, we indeed pray and intercede of all these brothers and sisters in the Lord celebrating their wedding anniversary and birthday. Wherever they are, Lord, please hear our prayer and make their lives and families, O God, successful and safe from this COVID-19. In Jesus' name we pray. Amen. At mula kay kapatid na Mas Cecilia Mijares, na ito po ay nakatira sa isang kondominium ng Makati City, pero ang kapatid na ito ay na-lockdown dito sa bandang Imus pagkatapos kung saan-saan siya naghanap ng matitirhan at hanggang sa nakarating siya doon sa silang sa kanyang kakilala at nakatira siya ngayon doon sa isang bahay kubo at meron siyang pinarating na prayer request. Ito po ay from the Roman Catholic Church. Sabi niya, Bishop, please include me in your daily prayer. After the lockdown, I need to go back to work. My savings gone already. I'm just staying in my office mate in Silang sa Kubo lang. Total adjustment from condo to Kubo. Kaya isama po natin ito sa ating panalangin. Manalangin po tayo.
In the mighty name of Jesus Christ, please hear our prayer. Have mercy upon this sister, Cecilia Mijares, in her current situation now. In Jesus' name we pray. Amen. May mga workers, mga pastor, mga missionaries na apektado ng lockdown at walang trabaho sa kasalukuyan. At ito rin napanood ko sa isang messenger. Bagaman gumagawa din ng paraan ang DOLE, pero isama natin lahat ng mga church workers, anumang denominasyon, saan man sila naroon, na sila'y kalingain din at tugunin ang kanilang mga pangailangan sa araw-araw. Manalangin po tayo. Yes, Lord Jesus Christ, we pray and intercede for our co-workers in every church, wherever they are, throughout the Philippines and throughout the whole world. They are in need of your help. They are in need of your intervention and even their food to eat. The sustenance of their livelihood at this time of enhanced community quarantine. Lord Jesus, please have mercy upon all of your workers and respond to their respective needs, O God. In Jesus' name we pray. Amen. At gayon din ang prayer request mula kay kapatid na Ofelia Tangonan Garcia ng Santiago City, Isabela. As of 5:23 p.m. Yesterday, kanyang sabi, "Hello Bishop, okay naman po, we are strictly in quarantine. Katatapos lang harvest, kaya in lockdown ko na din uncle mo kasi diabetic. Siya lang ang lumalabas dati last week. Worldwide prayer, Pastor, heal the world. Third birthday ng apo ko pala bukas, ngayon, April 6. Paki-include na rin sa prayer. Thank you, Bishop, and God bless you all. Ingat kayo lahat dyan." Panalangin na natin yung kanyang apo at isama natin sa panalangin itong prayer request na ito for the family and for the worldwide prayer healing for the world. Manalangin po tayo. In Jesus' name, we pray and intercede for this prayer request for the diabetic condition of Uncle Mr. Tangonan Garcia. At gayon din, Panginoong Diyos, ang kanyang request for the worldwide global healing for the world. In Jesus' name we pray. Amen and amen. At gayon din mula kay kapatid na Miriam Gregorio ng Limay, Bataan, as of 5:19 kahapon. Salamat po, Bishop. Lagi po namin panalangin ay kaligtasan ho ng mga tao sa COVID-19. Lagi po tayo mag-ingat. So ang kanyang prayer request ay kaligtasan ng lahat ng tao sa COVID-19 na ito.
At isama na rin natin yung sa prayer request na ito, yung April 6 as of 5:45 this afternoon, total cases of COVID-19 in the Philippines 3,660, and total cases of COVID-19 throughout the whole world 1,277,962. Sama po natin sa panalangin ang kagalingan at kaligtasan ng lahat ng mga taong ito na nilalang ng Diyos, na sila makarecover at magkaroon ng mainam at maayos na kalusugan. Manalangin po tayo. Yes, Lord, in the mighty name of Jesus Christ, please have mercy upon us and hear our prayer for all the infected of this coronavirus disease 19. More than 1 million, 1.7 million throughout the whole world. Ang kanilang kagalingan, kalakasan at mainam na pangatawan. Thank you so much, Lord, for all the doctors, medical practitioners, hospitals, equipments that you indeed using, Lord, at this point in time. In Jesus' name we pray. Amen. At mula sa prayer request ng kapatid na Celia Flor Tagiban Martinez, na ito po ay batch 65 ng Iblan Alumni Association. Ito po yung Iblan Christian College dyan sa San Mateo, Isabela, as of 9:41 in the evening yesterday. Ang kanyang prayer request, let us please pray for those infected with COVID-19, the respective families and communities. Let us also ask God's blessings and mercy that these scourge may end very soon and that no more contamination occur. Let us also pray for all Iblanders that may they become channels of blessings in their own special ways, big or small, especially to less fortunate at this time of crisis. Kaya isama natin sa panalangin ito yung mga infected na ipanalangin na natin, ang kanilang respective families and communities, at gayon din ang patuloy na blessing, awa ng Panginoon that the soonest time may matigil itong COVID-19. At yung kanyang prayer request, at isama din natin ang bawat isa sa atin kung paano tayo makatulong sa mga nangangailangan sa panahon na ito. Na at this point in time may maging channels of blessing tayo, maliit man o malaki man, nakatulong tayo sa ating kapwa. Kaya purihin ng Diyos yung ginawa ng Bataan North District sa pangunguna ng ating DSC Arnel Kabilangan. Nagkaroon sila ng relief campaign and operation at nakatulong doon sa mga misyon doon sa Visayas. Kaya purihin natin ang Diyos. Manalangin po tayo.
Yes, Lord, in the mighty name of Jesus Christ, please hear the prayer request of Celia Flor Tagiban Martinez, including us, O Lord, that we may become channels of your blessings to the less fortunate kababayan namin. At gayon din, Panginoong Diyos, na ingatan pagpalain ng mga pamilya at communities ng mga infected ng COVID-19 at magtapos na po itong COVID-19 na ito. In Jesus' name we pray. Amen. At mula kay kapatid na Estrella Nebrida Mariano ng Novaliches, Quezon City, as of 10:26 this morning, natanggap po ang kanyang prayer request. Ang prayer request ko po, protection po sa sambayanang Pilipino. Thanks po. Panalangin po natin. Opo, Panginoong Diyos, amin pong hinihingi ang kasapatan ng inyong proteksyon, pag-iingat at pagliligtas sa buong Pilipinas at gayon na rin po sa buong mundo laban sa COVID-19 na ito. In Jesus' name we pray. Amen. Gayon din ang nabasa ko mula kay Brother Rewel Yumol as of today, 3:42 in the afternoon. At isama din natin ito sa ating panalangin. At ang sabi niya ay magandang araw po, salamat po sa panalangin at patuloy na kagalingan sana po. Malagpasan ko ang infection mula sa caterer hanggat magamit ko ang aking pistula para sa daluyan ng dialysis. Sana po maiwasan ko ang lagusan para hindi na magkaroon ng panibagong daluyan ng dialysis. Kaya isama po natin sa panalangin ng kalubusan ng kagalingan ng Brother Rewel Yumol ng Maribeles, Bataan. At gayon din yung sinasabi niyang infection at yung caterer at yung daluyan ng dialysis upang sa ganon ay hindi na magkaroon ng panibagong daluyan ng dialysis. Manalangin po tayo. Yes, Lord Jesus Christ, pakinggan po ninyo ang aming panalangin para po kay kapatid na Rewel Yumol, ang kalubusan ng kagalingan at kalakasan na kailangan po ng kanyang pangangatawan at ang kanyang tinutukoy, O Diyos, upang maging maayos lahat ang kinakailangang gawin sa kanya at hindi na magkaroon pa ng panibagong daluyan ng dialysis. Kaya tulungan mo siya, tulungan mo ang umaasikasong ospital, doktor at mga facilities. In Jesus' name we pray. Amen. At mula sa prayer request ng ating kapatid na Esther Tambanillo, yung isa sa mga birthday celebrant mula sa Bohol, Visayas, as of 4:24 this afternoon. Ito po yung aking natanggap.
Bishop Lito, pwede po ba na isama sa panalangin po? Sana po magkabahay na po kami kasi po para mag, ah, mag magkaroon ng church service at debosyon kami. Pagloobin ng Panginoon, tapos po magamit rin po si Papa at kasama niyang pastor po. Ito pong magulang ng birthday celebrant na ito, si Esther, ay dati meron pong pinapangunahan na isang fellowship group at natigil yon at gusto nilang magpasimula muli ng gawain. Kaya ito ang prayer request ng kanilang anak. At manalangin po tayo. Yes, Lord, in the mighty name of Jesus Christ, please hear this prayer request. Ang Tambanillo family upang sila magkaroon ng sariling bahay upang magamit na bahay dalanginan, debosyon at pagsamba. At umaasa kami, Panginoon, sa tamang panahon na ito po ay may pagkakaloob sa kanila. In Jesus' name, Amen. Mula kay kapatid na LB Andicoy ng Maribeles, Bataan, as of 7:44 this evening, nakahabol po ang kanyang prayer request. Good evening po, Bishop. My son RJ Andicoy asking for prayer. Siya po ay member ng bumbero ng Maribeles, Bataan. Mga frontliner po sila sa araw-araw ay nasa daan para mag-disinfect ng mga sasakyan. Prayer po na bigyan sila ng matibay na katawan laban sa COVID-19. Maraming salamat po. Nakakalimutan din pala natin ang mga bumbero. At isama natin sa panalangin si RJ Andicoy at lahat ng mga bumbero sa Pilipinas at sa buong mundo na sila din ay mga frontliners. Sama po natin sa panalangin. Opo, Panginoong Diyos, pakinggan mo ang aming dalangin, ang prayer request na ito sa lahat ng mga bumbero sa Pilipinas, gayon din sa buong mundo, lalo na si RJ Andicoy, na sila ingatan, iligtas, bigyan ng matibay na pangangatawan. In Jesus' name we pray. Lahat ay magsabi ng Amen. Mga kapatid, isama din natin sa ating panalangin lahat po ng mga nangungulila sapagkat as of April 6, 5:45 this afternoon ay meron pong total deaths sa Pilipinas na 163. At gayon din, total deaths sa buong mundo na 69,555. Kaya isama po natin sa panalangin ang kanilang mga pamilya na naulila. Manalangin po tayo.
Yes, Lord, in your mighty name, we ask for your intervention upon all the bereaved families of every hero of faith. They as frontliners. Panginoong Diyos, unto your name and your spirit and your hands, O God, we indeed commit their souls, their spirits, and bodies unto you and unto your kingdom. At ang patuloy na kaaliwan, kalakasan at blessing sa lahat ng kanilang mga pamilya. In Jesus' name we pray. Amen. At tayo ay magalak at magpuri sa ating Panginoong Diyos sapagkat sa kabila ng mga COVID cases at mga namamatay sa buong mundo, merong total recovered patients sa Pilipinas na 73 at sa buong mundo ay 264,439. Tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Yes, Lord, maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagkilos sa pamagitan ng mga doktor, ng mga nurses at iba pa ng mga medical practitioners, mga hospitals, testing centers, at lahat, Panginoong Diyos, na kinakasangkapan mo sa panahon na ito. Maging sa mga nasa estado ng PUI and PUM. Lord Jesus, we thank you for this recovered patients from COVID-19. We magnify and glorify your mighty name, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Sa pagkakataon na ito, mga kapatid, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoon Jesucristo, alam ko po na meron po kayong mga personal and family prayer requests. And this is indeed the right time for us to come into the awesome presence of the Lord Jesus Christ to bring all our prayer requests. Let us pray simultaneously. Yes, Lord Jesus Christ, please hear our personal and family prayer requests. Panginoong Diyos, kasama na rin po ang aming patuloy na panalangin na patuloy po ninyo kaming patibayin at palakasin. Na huwag kaming magpanik, huwag po kaming mawalan ng pag-asa sa araw-araw at sa tuwid-tuwid. Na ipagkaloob mo, O Diyos, ang patuloy na pag-asa, ang pag-ibig, ang pananampalataya sa bawat isang nilalang mo, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. At gayon din, Panginoon, sa bawat bansa, lalo na po, O Diyos, sa mga nanunungkulan mula sa pinakamataas hanggang doon sa mga barabarangay at bawat pamilya. Patuloy, Panginoon, na maramdaman ang inyong banal na pagkilos at presensya na nagbibigay sa bawat bansa, Panginoon, ng pangitain, ng kaparaanan,
At gayon din ng bawat solusyon sa mga nagaganap sa kasalukuyan sa bawat panig ng daigdig na ito. Panginoong Diyos, tulungan mo kami. Manguna ka sa amin, Panginoon. Tulungan mo lahat ng mga frontliners. Tulungan mo, O Diyos, lahat ng inyong mga kinakasangkapan. Tulungan niyo, O Diyos, ang bawat nilalang. Nais po namin na ibalik sa inyo lahat ng papuri at pasalamat, pati na po ang aming kahilingan. Nanawa po kami po'y inyong kasamahin sa buong magdamag na ito sa aming pagtulog ng maaliwalas, at kami, O Diyos, ay magising na maluwalhati, na mayroong kagalakan, na nagpupuri at sumasamba sa inyo. Sa pangalan mo, Jesucristo, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen sa ating Panginoong Diyos. Amen sa ating Panginoon, sa ating intercessory prayer ministry na ginagawa natin. Ika nga, patuloy tayong magpanalanginan, magmalasakitan, magtulungan, magpalakasan sa isa't isa. Kaya ating pong tunghayan ang ating mga kapatid na kung saan ay kanilang ipinaabot ang kanilang mga comment, at ating pong basahin at purihin natin ang Diyos sapagkat bawat komento ninyo ay nakapagbibigay po ng ibayong kalakasan at inspirasyon na katutulong sa ating mga pagharap sa mga napakabigat na ating krisis sa panahon na ito. Kaya purihin natin ang Diyos, at lahat kayo na nag-comment ay pagpalain ng Panginoon ang inyong mga pamilya, at gayon din ang inyong kinalalagyan sa kasalukuyan. At mula kay Reverend Rodel Serrano, ang kanyang comment ay Amen, pupurihin ka nga aming Diyos. Praise the Lord. Patuloy po natin purihin ang ating Panginoon. Thank you very much. At gayon din mula kay Charlie Abisamis ng Bagong Baryo, Caloocan City. Ang kanyang comment ay, every time I hear that song, felt so blessed. To God be the glory. Amen sa ating Panginoong Diyos. God bless you. God bless your family, at gayon din ang kinalalagyan ninyo na lugar. At mula kay kapatid na Mirna de la Cruz, good evening po, Bishop Lito Tangonan. God bless all frontliners. Good evening din po, at we continue to pray and intercede that the Lord will bless all the frontliners, not only the Philippines but throughout the whole world. Amen sa ating Panginoon. At mula kay Auntie Lilia Tangonan Mariano Buromio, dyan sa Nagilian Isabela. At ang kanyang comment, kumusta po, Bishop? Nasaya at mabuti naman po, at nasa loob ng bahay. Araw-araw ay nagla-live stream. At God bless you dyan sa Isabela. At mula kay Reverend Luis Cruz ng Bataan, ang kanyang comment ay, good evening, Bishop Lito Tangonan and family. Good evening din. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. At mula kay kapatid na kamag-anak Pe Tangonan Ginakaran ng Sanchez Mira, Cagayan, ang kanyang comment ay, good PM, Bishop Lito Tangonan. God bless po sa spreading the gospel of God. No? Thank you very much, at patuloy din kayo na pagpalain ng ating Panginoong Diyos. At mula kay Reverend Mamerto Daliposa ng dyan sa may Sambales, at ang kanyang
comment ay watching, hearing your wonderful message, Bishop Lito. Thank you very much. Very commendable at gayon din ay pagpalain kay lahat ng Panginoon dyan. Ano po? Sa Zambales. At mula kay District Superintendent Reverend Nestor Ramos Tangonan, ang aking inaanak at kabagyan mula sa Nueva Ecija. Pero siya ay District Superintendent dyan sa Santiago Metropolitan District sa isang annual conference. At ang kanyang comment, watching Bishop Santiago City. At ang kanyang sabi ay, thank you for the wonderful and powerful message. Thank you very much for watching our live streaming and for that wonderful comment. God bless you and your family. An added comment from Auntie Lilia Borromeo. At ang kanyang sabi, yan ang ulam namin, Bishop, pinakbat. Nakikinig ako ng very good message po ninyo. Alam niyo po, napakasarap po ang pinakbat. Yan po ay halo-halong mga gulay. Pero pag naluto yan ay napakasarap. Yan ay mga sangkap niyan ay kasama sa kanya na sa bahay kubo kahit munti ang halaman doon. Tuloy-tuloy yung kanta na yun. Kaya purihin ng Diyos sa pinakbat na ipinagkakalob niya. Siyempre, lahat ng ulam ay masasarap po. Ano? At kasama din natin ang kapatid na Ruel Luzong Yumol ng Maribeles, Bataan. At ang kanyang comment, patuloy kayong pagpalain sa inyong ride-on ministry. Thank you very much, Brother Ruel Luzong Yumol. And may the Lord continue to impart His manifold blessing and healing. Ano po? Ganyan din sa pamilya mo. At mula kay Architect Rod Lagman, ang National Chairman ng Board of Trustees ng Iglesia Metodista sa Pilipinas. Ang kanyang comment ay, good evening, Bishop Lito. Good evening din po. Still total lockdown here. Thanks for your ministry. God bless and keep safe. Thank you very much. At kayo din ay mag-ingat dyan. Alam niyo po, mula nung nag-enhanced quarantine lockdown, hindi ko na nakita yung anak ko eh. Nakikita ko na lamang siya kapag tumatawag sa video. Kaya purihin ang Panginoong Diyos, talaga merong ganitong mga pagkakataon na hindi natin plinano, hindi natin inaasahan ay dumarating, pero malalagpasan natin ito. Maniwala po tayong lahat. Mula kay kapatid na Rodolfo Rapel ng Lamaw, Limay, Bataan, na siya po yung presidente ng kalalakihan ng Iglesia Metodista sa Pilipinas, ng church na ito. At ang kanyang comment ay watching here. Watching here. Yan ang sabi ng ating national president ng Kimpi. At God bless to all. Yan po ang kanyang regards and greetings to all of us. Kaya God bless you and your family and your ministry. At din sa lugar ninyo. Mula kay Anatolia Apan de la Cruz. Kasama din natin at merong kanyang wave dyan at purihin ng Diyos. At yung mga wave na yan ay sa mga panahon nito ay wave of hope, wave of encouragement, wave of empowerment, and wave of rejoicing and praising and worshiping the Lord. At mula kay Deaconess Merlin Sebastian, ng program director ng AIM Pilipinas sa Kalinga. At ang kanyang comment, pagpalain po ng Panginoon ang inyong ministeryo. God bless. God protect us. Thank you very much for that wonderful comment. At pagpalain tayo lahat ng Panginoon. At protektahan tayo at iligtas sa COVID-19 na ito. At gayon din kay pamangkin ni Melda Gamboa, Tangon ng Gamboa, Tenorius dyan sa Mateo Isabela, God bless you. At mula kay Norma Daos Clerigo dyan sa
Bataan, ano? Ito Ilocano itong kapatid na ito, pero hindi ko alam kung nasa ibang bansa sila sa ngayon, ano? Somewhere in the United States o in Europe. At ang kanyang comment ay, true po, Bishop, paano po ang mga church workers na nasa maliliit na church at may financial problem, baga di sila mapasweldo? Very important comment and concern, sister. At kaya purihin natin ang Panginoong Diyos. Welcome sa comment na yan. At kaya nga po lahat ng mga churches, kahit na ho walang existing na worship service tuwing Sunday, sa loob ng ating mga bahay ay sa ating pag-pray, intercede at worshiping ay mag-offering din tayo, ano po, bawat pamilya, at dalhin natin sa church at na meron naman tayong ID pass, ano? O sa tamang panahon, ano po? Para sa ganoon ay matugunan yung pangailangan ng ating mga church workers sa bawat local church na kinabibilangan natin, maging sa pangailan sa distrito, region at maging sa national. At patuloy po natin na ipanalangin, Panginoong Diyos, pagpalain mo lahat ng mga workers, Panginoon. Pastor man, diakonesa man, pari man, o sino man sila, Panginoon, sa iba't ibang denominasyon, O Diyos. Huwag mo silang pababayan, kalilimutan, Panginoon. At pagpalain mo rin, Panginoon, lahat ng churches at lahat ng mga kaanib, Panginoon, upang magpatuloy na magmalasakitan, magmahalan, at magtulungan, magpalakasan sa isa't isa. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen. And added comment from Kabsat Norma Daos sa Clerigo, sana po ipagkaloob pa rin ang mga offering at tithes para po may pangpasahod sa mga church workers. Amen sa Panginoon, exactly. Kaya gawin po natin lahat yan, mga kababayan, sa ating Panginoon. Kaya itong Holy Thursday, mag-offering din po tayo dyan. Ano po? Itong Holy Friday, pagtalakay ng 7 wika, mag-offering din tayo. At gayon din sa pagkabuhay na maguli. Ay, sana po ay mabuhay na maguli din lahat ng ating mga kaloob, ng ating mga pledges, pangako, at gayon din ng ating mga tithes, at ipagkaloob po natin sa ating iglesia lokal na ating pong kinabibilangan, nang sa gayon ay patuloy po yung ayuda para sa mga pangailangan ng ating mga church workers. Amen po ba sa Panginoon? Sabihin nyo, Amen sa Panginoon. Amen sa Panginoon. At mula kay Reverend Asuncion Paunil ng The United Methodist Church. Pasensya na, Pastor, hindi ko alam kung saan ka nakadistino ngayon, pero alam ko nandiyan ka sa bandang Southern Luzon, Philippine Sun World Conference East, at saan ka mang nakadistino. Ito pong kapatid na ito ay from Quezon, doon po sa, ano ba yung Quezon na yan? Yung nakalimutan ko yung pangalan ng bayan doon, basta sa Quezon yan, ano po? At panalangin natin yan. At ang kanyang comment ay, musta na po, Bishop? Maraming salamat sa pangumusta. Kumusta ka rin sa pamilya mo, sa congregation mo, at sa lahat ng dating kasama natin sa The United Methodist Church. Pagpalain ka ng Panginoon at ingatan kayo ng Panginoon. At gayon din ay kung meron pang mga ibang mga magpapahatid ng kanilang mga komento, ay purihin natin ng ating Panginoong Diyos. At igano mo nga ng konti, darling, at baga meron pang yan. Ayan. Purihin natin ang ating Panginoong Diyos. Kasama din natin si Kerzen Shalom Tangonan, yung aking anak na na-lockdown sa Caloocan. At diyan ka lang sa loob, huwag kang lumabas. At nag-iisa kang anak ay mahirap na yung makobid ka ba. At gayon din ang kapatid na Corazon Navarro dyan sa Balanga City, Bataan. At gayon din po kay Charlie May
Carolino Raon, Sa Pangasinan. yan sa may bandang Anda, Pangasinan. At gayon din kay Regional Bishop Roger Marquez ng Palawan Methodist Regional Conference. At gayon din kay Tin Coming dyan sa Caloocan City. Kapatid na LB Andicoy dyan sa Maribeles, Bataan. Gayon din ang kapatid na Rowena Santiago dyan sa Malabon City. At gayon din po ang kapatid na Susana Acevedo dyan po sa Quezon City. At gayon din po ang kapatid na Reverend Dr. Jimmy Sembrano dito po sa Bacoor City, Cavite. At gayon din po ang dating DSE Reverend Elardo Eugenio dyan po sa mataas na Kahoy Covenant Methodist Church sa Nueva Ecija. Kapatid na Elenita Mendoza dyan sa Rizal, Nueva Ecija. At gayon din ang kapatid na Ernestina Manusig Cabico dyan din sa Bungabong, Nueva Ecija. At gayon din ang kapatid na Joel Guadana Agudelo sa kaman naroon ay Sa Iloilo. sa Iloilo sa mission doon, ano po. At pastor din to, worker natin doon sa Iloilo, worker ng dyan sa Bataan North District. At gayon din ang kapatid na Delpin Amgao dyan sa Dinalpian, Bataan. At gayon din ang kapatid na Tess Chanko, saan ba yan? Klase. Kaklase mo yan? Saan ba yan? Sa bandang Nabotas ba yan? Mga tiyangko, mga taga Nabotas City. At gayon din kay kapatid na Edmar Sugitan, Reverend Edmar Sugitan sa United Methodist Church dyan sa Bayumbong, Nueva Vizcaya. At yun po ay nag-aaral sa John Wesley College sa Tugigaraw City. At gayon din po kay Reverend Federico Cruz Jr. Diyan po sa Capitol Methodist Church sa Balanga City. Ang ating DSM Reverend David Bunuan diyan po sa Cagayan Valley District. At gayon din sa diyan sa Christian Believers Christian Church sa Marasat Grande sa Madyo Isabela. At gayon din po ang kapatid na Persida Baniked, Persida Baniked. Sa kaman naroon ay gayon din kay kapatid na Pastor Christian Calderon diyan sa Dinalupihang Bataan. At gayon din kay May Cruz Lawagan, saan ba siya? Sa Hermosa, Bataan, ano ba? At gayon din kay kapatid na Jocelyn Makatunggal Baklid, dyan din sa Bataan. At gayon din kay Reverend Dante Bamba, dyan po sa Calamba City, Laguna, sa Marvelous Faith Methodist Church. At gayon din kay kapatid na Cora Pascual, dyan po sa Dinalpihan, Bataan. At lahat po kayo na hindi nakapag-comment pero kayo po ay naging bahay sa gawain na ito, patuloy na i-bless ng Panginoon ang inyong mga pamilya at gayon din ang inyong mga lugar at ang inyong mga ministeryo at gayon din po kayo na nag-comment. Kaya purihin natin ang Diyos ang dagdag na comment ng ating kapatid na Rodel Serrano. Ayan, yan nga. Atimonan Bishop. Yan, taga-Atimonan si kapatid na Pastor Asuncion Paunil. Ano ba? Yan ay bago kaya malalagpasan yung bitukang manok. Kaya purihin natin ang Panginoong Diyos. Kaya nga po, ang abang lingkod ng Panginoon, Bishop Lito Tangonan ay pansamantalang nagpapaalam upang tayo ay magkita-kita muli bukas alas 9 ng umaga at gayon din sa Miyerkules alas 9 ng umaga at sa Thursday ay meron din po akong Holy Thursday, banal na hapunan at gayon din ang paghuhugas ng paa. At sa mga manonood, makikibahagi ay ihanda nyo ang inyong mga palanggana na merong tubig, merong tabo at merong tuwalya sapagkat hugasan ito na po yung pagkakataon ng aking asawa ay huhugasan ko ang kanyang mga paa. At
ang aking kanay hugasan naman din ang ano. Kaya purihin natin ang ating Panginoong Diyos. At gayon din sa Biyernes, sa Thursday, alas 9 din ng umaga. At gayon din sa Biyernes, ay meron din pagtalakay ng 7 wika ang Ride On Ministry, alas 9 ng umaga. At gayon din Sabado ay alas 9 ng umaga. At gayon din ay alas 10 ng umaga yung Easter Sunday. At purihin natin ang Panginoon at isama ninyo sa panalangin na ang Diyos ay patuloy na gawaran ng malusog na pangatawan ng abang lingkod ng ating Panginoon, Bishop Lito Tangonan, upang magpatuloy ang Ride On Ministry, Ride On with Jesus Christ, Ride On with His words, Ride On with the sound of praise, worship, and prayer. And now may receive the blessing of God the Father in heaven, the love and salvation of Jesus Christ, our Lord and Savior, the indwelling and the infilling of the Holy Spirit be with us all now and forevermore. Everybody will say Amen sa ating Panginoong Diyos. At para po sa ating pangwakas na awit, para sa ating konting babay-babay sa bawat isa sa atin, na patuloy natin na pinupuri ang ating Panginoong Diyos at claim na talagang ang kalagayan natin na ito na ating pong hinaharap ay talaga naman napakahirap itong sitwasyon natin sa kasalukuyan. Pero salamat na lang at merong Diyos na nagpapagaan ng ating mga puso, na nagbibigay sa atin ng kapayapaan at nagbibigay sa atin ng ating mga pangailangan sa araw-araw at sa tuwi-tuwi. Ika nga ng ating tema sa ating bansa, Bayanihan to Heal as One Act. Bayanihan to Heal as One Act. Kaya awitin natin ang awitin na ito na magagawa natin. Ano pa? Magagawa natin ang lahat ng bagay sa mundo. Isang bagay na di magagawa, hindi magagawang nag-iisa. Malulutas natin ang mga problema kung tayo magkaisa. Ang suliranin dagling mapaparam at may bagong buhay. Magagawa natin ang lahat ng utos ng Enhanced Community Quarantine. Isang bagay na di magagawa, hindi magagawang nag-iisa. Malulutas natin ang COVID-19 kung tayo magkaisa. Ang COVID-19 dagling mapaparam at may bagong buhay. Magagawa natin ang lahat ng utos ng Enhanced Community Quarantine. Isang bagay na di magagawa, hindi magagawang nag-iisa. Malulutas natin ang COVID-19 kung tayo magkaisa. Ang COVID-19 dagling mapaparam at may bagong buhay. Amen sa ating Panginoong Diyos. Kapag tayo po ay nagbayanihan, na nagkakapit-kapit bisig, nagkakakali-kalingahan at nagtutulungan, nagmamalasakitan at nagkakaisa, something good will be going to happen to each one of us, and even to our respective places, and even to our beloved country,
and to every nation in the whole planet, the whole globe. Kaya, to God be the glory. God bless you all. Bye-bye at magkaroon po tayo ng maaliwalas, mapayapa na ating pagtulog at magising tayo sa kinamagahan na taglay natin ng kalakasan. Amen sa ating Panginoong Diyos.